At muli natin nabalikan itong puntahan ito bilang siya magiging ating teksto sa ating pagpaksa ngayong gabi about Christian testimony. Dahil natin pag-usapan ngayong gabi tungkol sa ating pagkatoo bilang isang mananampalataya. No, Psalms 101. Verse number 1 to verse number 6. At magkaroon na itong ng pagbasa. Psalms 101, verse 1 to number 6. At kung natin po, pag-umpisa na po tayo, I will sing of mercy and judgment unto thee, O Lord, will I sing. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the word of them that prophesy. It shall not cleave to me. Whosoever slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Panginoon, sa iyo po namin inihahandog ang pagtitipong ito. Sa iyo po pinapaabot ang mensahe na dalihin ng iyong lingkod. Sa iyo po ako'y lumalapit upang iyong mga anak na narito ngayong gabi ay makapakinig at makaunawa at ito po'y tanggapin ng mabutisan. At di Lord, sa iyo po kumaasa upang ito po'y maging magpapala at makapagbigay po ng kapulihan po sa iyo. Inihiling ko kalakasan at kapagitan ng gusto ko kailangan para magawa ko ang nais mo po. Kaya kadangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, si David bilang mga awit ay nagsabi sa talatang 2 that I will behave myself wisely. I will behave myself wisely. Siya dito ay nagsasalita bilang tao ng Diyos. Bilang lingkod ng Diyos, bilang tao ng Diyos, bilang isang mananampalataya. At ito ay kanyang binanggit na ito sa kanyang layunin na ninanasang magawa bilang isang mananampalataya. At ito pinakita niya rito yung kanyang aim, yung kanyang purpose as a believer. Sa verse number 2 ay kanyang binanggit yung kanyang layunin. Ano yung kanyang layunin? I will behave myself wisely. At yun ang ating title, no? As a Christian, how to behave like a Christian. How to behave like a Christian. At yun din ang ginag tayo ni David. No? Paano ako kikilos o mag-uugali bilang isang tao ng Diyos. Now, to behave, no? To behave means what? To act or conduct oneself in a certain way. Sa Tagalog is what? Pagkilos at pag-ugali ng nararapat. Hindi ba ganun, di ba? Meron talagang kilos at ugali na siyang nararapat sa atin bilang mananampalataya. Hindi pwedeng mangyari na kung ano yung kilos at ugali ng mga kasama mo ay ganun din ang magiging kilos mo. Ulit ito, meron ka kilos at asal na nararapat sa atin bilang Kristiyano. Alright? At yun ang layunin itong si Haring David. Anong kanyang sabihin? I will behave myself wisely. Alright, now, well, of course, para makakilos ka at magawa mo yung ugaling nararapat as a Christian, no? You will purposely
gagawin ito, sasadyain mo ito talaga. No? Hindi ito kusa na talagang lalabas sa iyo. Again, ang sabi David, I will what? Behave myself. Alam niyo makita? Intention niya talagang makakilos at magpakita ng tamang asal. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Layunin niya talaga. Okay, yun pinapakita nun. At determinado siya na magpakita ng kilos at asal bilang isang tao ng Diyos. Alright? Again, it is an act of our will. A deliberate choice or decision na makapagpakita tayo ng pagkilos at ugali ng isang tunay na mananampalataya. Alright? Talagang mahalagang makita nilang iba ka. Maliwanag ba? Amen? Ulit dito ka, sa pagkilos at pag-ugali, mahalagang makita ng iba ka. Na iba ka. Kaya yun ang pag-usapan natin, how to behave like a Christian. At dito po, ay mayroong 6 na actions, a believer, na dapat niyang gawin para sa makakilos at makapakita ng asang kilos na dapat. Alright, number 1. Notice verse number 1. Ang sabi David, ano din sabi David? I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O Lord, will I sing. Alright, number 1, ibig makita nyo ito, no? Okay? Alright, okay. To behave like a Christian, number 1, you must keep a right spirit. You must keep a right spirit. Alright? Ang ibig ko sabihin, okay, hindi ka makakakilos at makakapagpakita ng tamang asal na sinarapat without the right spirit. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Amen, you say? Without the right spirit. Maganda pinakita yung salitang I will sing of mercy. Okay, napakita po ito, no? Na a singing heart, no? Will be a heart, nakakaawit siya ng tungkol sa mercy and judgment of God, no? Sabagat meron siyang right spirit. Maliwanag ba? Amen? Hindi mo magagawang umawit talaga ng katanggap-tanggap sa Lord, no? Kung wala ka naman, anong klaseng spirit? Right spirit. Of course, ang mga ligtas ka talaga. Amen, Christian? Bakit hindi po yung mga kakaawit ngayon na nakikita po sa Christian TV station daw? Nagsisikap makaawit ng patungkol sa Diyos, pero kita mo, demonic naman. Maliwanag ba? Ang ibig sabihin, nagpipilit lang ng sila. Okay. Yung pag-awit nila, bagamat sa Diyos, hindi talaga galing sa kanilang puso. Di ba namin? Magandang din. Para makakilos ka, at makapakita ka ng asal na nararapat, you must keep what? A right spirit. Okay? Ano yung right spirit? Number 1, you are saved. Number 2, you are controlled by the Holy Spirit. Amen, Krishna? Amen? Amen? Control ka ng spirit. Okay? Yun yung spiritual man. Spiritual man. Alright? Okay na? A spiritual man is a person who is renewed. Ano pa? Dwell with the Spirit of God. Okay? So dahil doon, meron siya tutog na spiritual discernment and understanding. Alam niya yung nararapat ng pagkilos at pag-uugali
niya ginagawa. Alam niya. Nakikinig ka sa akin? Pero pero hindi sa pag-alam mo, magagawa mo. Maraming siya alam niya kung ano yung dapat, pero hindi niya layunin gawin ang dapat. Amen? Pero kung talagang magiging layunin mo talaga, at determinado kung magpakita ka ng tamang asal, magagawa mo. Kasi meron ba ang klase spirito na? Meron ang spirit eh. Hindi ba? Amen? O, again, huwag nyo kakalimutan. Yung Galatians 5:6, diba? Ang laman ay laban sa spirito at ang spirito ay laban sa laman. Tama, di ba? Tama? Pero hindi ibig sabihin eh, matatalo ka ng laman. Tama? Nagbigay ang Diyos ng salita para magawa mo yung tama. Ano dapat? Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kung lalakad ka sa Espiritu, hindi para magtagumpay sa iyo yung laman mo. Amen? Kaya magagawa ng sitwasyon mo, makapamuhay talaga ng tama. Makapapugaling ng tama. Okay, so baka meron siya ang klase ulit. Meron siya ang klase ulit? Meron Spirit. A believer will do, no? Ano ang dapat ko sa believer? Pag-i-if they behave well, you must keep a right spirit. You must keep a right spirit. Okay? As a Christian, be a spirit-controlled believer. Are you listening? Amen? A spirit-controlled believer. Secondly, that is verse number 2. Ano na kayo? Alright. Una, you must keep a right spirit. Kaya si David, nakakaawit siya ng mercy and judgment. Kasi meron siyang right spirit eh. Ganun din tayo sa ating panahon sa magkuyan. To have isa pa diba? To have the right spirit, you must sing the right song. You must listen to the right music. And listen, parang yung member ng ating choir. May hirapan kang umawit, kaya minsan iba member ka, hirap umawit kasi dito umaawit ng correct song. Pagka hindi Sunday, wrong song na kinakanta. Dito, heavenly song. Pag nasa labas, demonic song. Diba? Amen? Kaya di ko palunod siya. Having a right song in your heart, then it will help you to keep a right spirit. And to have the right song means that you must listen to the right music. Amen? Ito sa amin. Hindi yung kabilang bahay, yung sa bahay namin, kasi yung kabilang. May gawaan doon, di ba? Ng mga damit. Lahat halos ng trabaho doon, siguro baka mga dalawang po, baka 70% puro bakla yun. Kaya mga kanta, puro kabaklaan. Mga rap, talagang mahirap, talagang mahirap. Pasensya ba? Sa Christian, sana wala sa ating member na nakikinig ng music. Yung tungkol sa rebellion, mga kanta may pagmumulat pa. Kaya din mo minsan yung kantang mga Diyos, minsan medyo parang mahirap masagot. Pero yung kanta ng demonyo, dali mo sa ulo. Kita masulado ko yung Eva at Adam. You must keep a right spirit. Amen, sir? Amen? O, ngayong gabi, meron ka bang tamang espiritu? Amen, sir? Amen?
Ikaw ba spirit control tonight? Dapat yun. Okay, secondly, that's verse number 2. Ready? I will behave myself wisely in a perfect way. Oh, when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. Now, ginuhit ko ito yung sabi ni David, within my house. Within my house. Pwede ka na, dinaanan ka na kumisa. Now, nung sinabi niyo sa within my house, it speaks about what? My house. Gusto nyo sabihin? Private life. Alam mo makita na sa within my house? Yung kanyang pribadong buhay. Pribadong buhay. Ang ibig sabihin, no? Okay. To behave, ano sa number 1, okay, you must do right in your private life. Kaya pangalawa, ano bang nararapat? No? Kung ibig mo talagang makakilos at magpakita ng asal na nararapat as a believer, ano yung pangalawa? You must what? You must do what? Right in your what? Private life. Now, nakita ka din sa tama. What you do in public is not as critical as what you do in private. What you do in public is not as critical as what you do in private. Tama, hindi ba? Kasi ano nga yung integrity at yung reputation? Alam kakaiba? Yung reputation, ito yung what? Nakikita sa yung tao. Diba? Yung integrity is what? Yung talaga ikaw. Amen? Yung reputation, parang what? Maskara, sinusuot mo pagkalalabas ka sa publiko, di ba? Amen? Pero yung integrity, yun yung pag tinanggap yung maskara mo. Are you with me? Amen? Now, as a Christian, makikita mo nito, ano ang mahalaga sa atin? Yung kung ano ka sa iyong pribadong buhay. Kasi yun ikaw talaga, hindi mo ba? Yun ikaw talaga eh. Yun ang totoo sa iyo eh. Okay, for example, napasin mo. Okay, kita ko naman, yung ating mga tatay, okay mag-pray, pag tinawag bigla. Pero, nung nag-uumpisa tayo as a Christian, napasin mo yung bagong Christian ka, nung nag-uumpisa ka pala, pag natawag ka para mag-pray sa harapan, nakakabog ka. Bakit? Kasi nag-uumpisa ka pala, hindi ka, honestly, hindi ka gaano mag-pray sa bahay mo. Tama ba ako? Pero pag talaga ikaw ay prayerful sa iyong pribadong buhay, madaling mag-pray kahit sa publiko. Pakikinig ka sa akin. Amen? So bakit yung mga Kristiyano, pag napasahan mo, I wrote the verse to sister, I wrote the verse to brother, taranta ka, hindi mo na ang gagawin. Pakikinig ka sa akin? Kasi hindi ka talaga nagbabasa ng Bible sa iyong pribadong buhay. Pero kung hindi na binabasa ka talaga sa iyong pribadong buhay, pag kahit nag-iisa ka, nasa sa ulo ka. Kaya madali sa iyo ang magsalita sa harap at mag-quote ng talata. Are you with me ulit? Amen? Amen? Kaya yung pagkilos at pag-ugali ng mga rapat sa Christian ay madali sa atin. Kung ginagawa mo yung tama in your what? Number 2, in your private life.
para gawin yung tama kapag ikaw ay nasa harapan ng maraming tao. Amen, Krishna? Amen? Amen? Nakita mo, pinakita mo, mahalaga talaga yung Matthew 16, di ba? Mahalaga talaga na bawat araw meron ka talaga dito na ano yung tatlo? Quiet time with God. Amen? Amen? Mahalaga talaga yun. Yung pribadong buhay mo. Sa pribadong buhay mo, talagang nag-uukol ka ng oras sa Panginoon. Kinakusap mo siya, binabasa mo yung kanyang salita, maliwanag ba? Amen? At kahit nag-iisa ka, maganda yung patotoo, diba? Maganda yung patotoo mo sa iyo, hindi ka sa akin. Sa iyong sarili. Amen, Krishna? Walang makapag-aakusa sa iyo na may ginagawa kang masama kapag nag-iisa ka na. Kasi alam mo, totoo ka eh. Amen, Krishna? Maraming young people ni maraming Kristiyano mo yung sira yung testimony. Kasi sa private life nila, hindi nila nagagawa yung tama. Sa private life nila, ang ginagawa nila masama. Wala naman nakakakita sa akin. Wala nang pinapanood. Tama ba ako? Walang pinapanood. Pag walang nakatingin sa kanila, kung ano yung tinitigan nila, dahil doon mo, meron kang fear. You're tao. Sabi ng Bible, no? The righteous are what? Bold as a lion. Kaya, we must do right in our private life. In our private life. Thirdly, kaya dito, kaya makita mo ito, yung purpose ni David, yung kanyang layunin, bilang isang lingkod ng Panginoon. Alright? Okay. You see, kaya nga talagang iniingatan yung kanyang spirit na tama, meron siya na spirit. Yung kanyang sa kanyang private life, nag-iingat siya. Okay? Meron siyang good testimony sa kanyang sariling tahanan. Amen? Amen? Pangatlo is what? Verse number 3, tayo po lahat. Ready ba? So, I will set no wicked thing before my eyes. Pangatlo, to behave like a Christian. Number 3 is what? Be careful what you see. Ano yung pangatlo? To behave like a Christian, ano dapat? Be careful what you say. Alright? You see, ito yung totoong Kristiyano. Okay? Maging yung kanyang mata ay kanyang binabantayan. Kanyang binabantayan. Ang sabi niya naman, I will set no wicked thing before my eyes. Amen? Listen, tinan mo yung mga pinanonood mo na video, ano ba isa? Reel. Tinan mo yung mga pinanonood mo, yung mga pictures sa cellphone mo, sa internet mo, sa computer mo. Kaya today, real Christian, be careful with what you want, with what you see. Protect what you watch. Protect what you watch. Protect what you watch and look at. Amen? Katanda mo lang hindi ka nag-iisa. Amen? Lahat ng pinanonood mo, may nakakakita sa iyo. Amen? Lahat ng binabasa mo, meron nakakinig sa iyo. Be careful with what you see. Don't forget that. Your eyes are the gateway to your... Kinig ka sa akin? Your eyes are the gateway
way to your what? To your what? Your mind. Tama? Napasin mo, may mga bagay na hindi matagal-tagal sa iyong, nakalisan ka na ito sa iyong mind. Bakit? Kasi nakita mo, pinanood mo. Tama ba ako? O, nakita mo, kaya nandoon sa iyong mind. Okay? At kung anong nasa mind mo, no, ito ngayon ang nasa iyo pa. Lakas. Puso mo. For us, he thinketh in his heart. So is he. Yun din. May bandang ulit. Yun ang gagawin mo ngayon. Tama? Kasi nakita mo, inisip mo, then nasa puso mo na. Isasalawa mo na. Kaya anong dapat? Upang makakilos ka at mag-asal ka ng nararapat as a Christian, ano yung pagkatong nararapat? Kasi be careful with what you see. Alam niyo, itong verse number 3, ito po yung napapakita ng covenant. Ito yung napapakita ng what? Covenant. Sinabi, meron siyang covenant sa kanyang mata. Hindi ko ito itititig sa wicked thing. Amen? Hindi ko ito itititig sa wicked. So be careful with what you see. Pangatlo, verse number 4. Verse number 4. Ano na kayo? Pakilakas na po. A froward heart. Okay. Ano yung froward heart? Meron ba kayong note dyan na nilagay ko? Froward heart means what? Sa Tagalog, suwain. Ano yung froward sa Tagalog? Okay. Pag sinabi yung suwain, ano yung suwain? Ano yung suwain? Rebelde ba yun? Yung kung anong bawal siya ginagawa. Pag sinabihin mo lalong gagawin, suwain ano? Ano na suwain? Palasador. Suwain. Sumasagot. Pag tinatawag ng teacher, sumasagot, lumalaban sa authority. Amen? Suwain, ano ba? Suwain. Hindi siya marunong, hindi siya ayaw niyang magpasako. Tama? Magulang man niya, teacher man niya, kuya man niya, ate man niya, nakakatanda man, hindi siya magpasako. Okay? Bakit? Anong klaseng puso meron siya? Pakilakas? Forward, ha? Okay, now, this number 4, ha? Okay, so, now, ito yung makikita mo ngayon sa mga tao. Sa mga kabataan, hindi mo ba? No. Alright, number 4. Kaya nga sabi ni David, ay pagkalakas, a froward heart shall depart from me. I will not know what? Wicked person. Sino yung wicked person? Yung merong froward heart. Tinawag siyang wicked. Sabi ni David, I will not know. I will not know. A wicked person. Anong pinapakita? Ang suwain na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam o makikisama ng sama-sama. Alright, yung pinapakita, ilang pinapakita? Number 4, to behave like a Christian, we must be careful. No? We must be careful with our association. Ano yung kaapat? Mag-iingat ka. Pipiliin mo yung mga makakasama mo. Pipiliin mo yung sasamahan mo. Liwanag ba? Pipiliin mo yung magiging barkada mo. Lagi kong kinako, choose your what? Choose your what? Choose your influence. Ang barkada mo, ang nakaka-influence sa'yo, hindi po ba? Di mo isa atin. Yung mga young people natin na ang binabarkadahan, may sumasama ng souvenir. Kasi souvenir na sila. Diba? Pag binarkadahan mo yung box natin,
mag-backslid ka. Choose your what? Choose your influence. Huh? Kung hindi ka makikisama, kung hindi ka makikisama sa mga wicked, hindi mo para matutuhan yung kanilang mga ginagawa. Huh? Kaya be careful with your association. Choose your influence. In 1 Corinthians 15:33, ano sabi ng Bible ko? Be not deceived. Evil communication corrupt what? Good manners. Amen? Evil communication corrupt good manners. Okay. Ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Amen? Kasi matutuhan yung ginagawa niya eh. May influence siya niya. So be careful with your association. Amen? Isa? Ayun. Nababas ito. Ibara, LSP. Dito. Ilang isang binabantay ko sa mga people ko, sa Santa Cruz, tsaka sa Lumba. Ato, okay babagkan sa mga bakla, sa mga trono. Alright, pangit, corrupt yun, may influence yun. Amen? Kaya nagtutuwa ako, yung mga people natin, meron kayong every Friday ba yun, ha? Meron kayong every Friday na fellowship, meron kayong devotion, meron kayong exercise. Amen? Basketball, boxing, mixed martial art, okay mag-volleyball, pambakla yun. Anong palalaki? Boxing. Ano ba? Mixed martial art. Ano ba? Basketball. Huwag din ka ng tennis, kasi may mga tennis na pala. Gusto ko yung pagkayo kay Friday, talagang gumagapon sa lupa. So, hindi. Amen? Pag lalaki, ang lalaki hindi maglilinig. Pagkatang, lupa. Choose your influence. Amen? Nakakita siya naman. Gusto namin ko na wala ko nakita mga young people natin na ang kabarkada yun. Kaya, dito, talagang sinasabi ko lang talaga. Kaya, di ba minsan nakakita ako ng memory natin na barkada mga bato. Umuyo ko dyan sa mga. Kahit Christian niya, kayo ano yan. Hindi ka dapat sa mga. Amen? Amen, Christian? Kahit mga dalaga natin, ayaw mo magbarkada kayo sa mga totoo mo ito. Okay? Matutuwa pa ako, yung ating mga binata na ito, nagkakaklas. Sa babae, ha? Totoo yun. Sa pagkakabalita ako'y kinabahan eh. Ang laki-laking tao. Kalas lalaki din. Nakabalita ako. Ulit-ulit ko. Normal sa isang binata na magka-crush sa isang dalaga. Okay? Normal sa isang dalaga na may crush siya na binata. Crush mo na. Hindi yung sweet, crush kita. Kim yun. Okay. Ulit ba? Pero pag ikaw ay binata, lalaki ka, magkakakalas ka sa kapwa mo lalaki, hindi normal. Abnormal yun. Demonic yun. Lalaki sila mo rin. Demonic yun. Demon yun. Okay? Dalaga ka, magkakalas ka sa kapwa mo ba? Hindi sa ulitin ko.
demonic yun. Demonic. Ano po yan? Ituturo niya. Kaya nga gusto, sinasabi ko ito para kayo mga binata, nagpapaalalahanan kayo. Eh, kayo din mga dalaga. Nagpapaalalahanan kayo. Pag nakita yung member natin, yung mga barkada, mga sodomas, sasabihin mo siya, umuwalik ka dyan. Umuwalik ka dyan. Gusto mo maging baling na rin? Sabihin natin. And listen, hindi ko kayo laging babantayan. Okay? Dito ka lang kayo nakikita. Okay, hindi ko alam kung sino mga nasamahan niya, barkada niya, pagkano nasa school na kayo, nasa trabaho na kayo. Okay? Kaya nga, pag ikaw lang nasa ganun lugar, no? Doon mo makikita talaga, may papakita mo sa iyong sarili na may natutuhan ka. Amen? At doon mo maipapakita sa iyong sarili na may conviction ka. Pero mag-bigay ka ng conviction. So be careful with your what? With your association. Kaya pagka Friday, meron fellowship ang mga binata natin, sabi ko kayo, basketball kayo, lalo kayo, may devotion kayo. Number 5, verse 5. Ready? Whoso privately what? Slander his neighbor, him will I cut off. Okay, him that had an high look and proud heart will not I suffer. Okay? Now, the word slander. Ito yung pagsasalita ng nakakasira ng kapwa. Ang iba namin, slander. Okay? Alright, ano sabihin? Ikalima. Okay? Upang tayo ay makapabuhay, makakinis ang harapan sa verse number 5, be careful with what you say. Yung kanina, with what you say, po ba? Ito naman, mahalaga din, nag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Yung mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Nakatip mo yan? Alis na kami, Mark Justin. Verse number 5. Tayo na po, number 5. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa. Kaya po yun? So slander is what? Paninirang puri. Okay? Nagbukwento ka sa ibang tao na nakakasirang puri sa iyong kapwa. Okay? Dahil higit kapwa mo mananampalataya. So be careful with what you say. Amen? Last Sunday, ating pinag-usapan na be sure na yung salitang lumalabas sa bibig is what? Pleasant. Ano yung sila? So, calmly. Diba? Nakaka-edify. Nakaka-encourage. Nakakatuwa. Amen? Amen? Salitang kind, may kabaitan. Okay, hindi mo gaspan. So be careful with what you say. Amen, isa? Amen? What you say about others, nakikita ba kayo? What you say about others in private reveals your trustworthiness. Amen? Lagi ako nagkapaalala. To speak evil of no man, especially kapatiran niya. Amen? Magsanay ka. Sanayin mo sarili mo. Na pag binabagit mo yung kapatid mo sa Panginoon, at wala siya doon sa pagtitipo niyo, ay maganda yung sasabihin na sabi mo para sa kanya. Makarating mo sa kanya, wala siya masasabi. Ito masama sa iyo. Wala siya masasabi na ikagagalit niya sa iyo. Liwanag po ba? Amen mo? Amen ba? Be careful with what you say.
maging sa iyong church. Amen? Maganda yung sinasabi ko tungkol sa church mo. Okay. Number 6. In the last. Number 6. Verse 6. Tayo po lahat. Ready? Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. Tapos ito mo, ang ibig niya mga kasama ay sino? Mga taong tapat. Diba? Mga taong tapat. Okay, anong pinapakita? No? Okay? Ito po nagpapahayag ng importance of being faithful. Importance of being faithful. Number 6, be consistent in your life. Palakas nga, number 6. Be consistent in your life. Amen? Consistent. Ano yung tinuturo mo, ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Maliwanag ba? Nakikita sa buhay mo. Tama? Tapat ka sa sinabi mo. Amen? Tapat ka sa pananampalataya mo. Consistent ka. Okay? Consistent. Hindi yung iba ka sa church, iba ka sa bahay. Diba? Amen? Hindi yung iba yung ginagawa mo sa sinasabi. Consistent. Okay? Okay? Hindi ka pakita ng importance of being faithful. Okay? Ang isang a believer who behaves right is a believer who is what? Faithful. Tapat. Hindi nagbabago. Okay? Faithfulness is a choice. Ano sabi ko? Faithfulness is what? It is a choice. It is a choice. Okay? Again, your faithfulness is a choice na gagawin mo yung tama. Ano na ang mangyari? Nasaan ka man gagawin mo kung ano ang tama. Amen, isa? Amen? Bakit? Kasi tao ka ng Diyos eh. Lingkod ka ng Panginoon eh. Diba? Okay. Ang ginagamit ka ng Diyos eh. Okay. Kaya itong mga dadamit ito, ito mo ipinahayag lamang ni David yung kanyang layunin. Alam mo yung kanyang layunin? Bilang isang pananampalataya, bilang isang believer, siya kikilos at mag-uugali ng nararapat. Okay? Nararapat. Bilang siya ay tao ng Diyos. Kaya nasabi ito, ang tanong ko, are you behaving as a Christian? Ikaw may kumikilos at nagpapakita ng mabuting asal bilang isang tao ng Diyos. Okay? Ano ang masasabi ng mga tao kilala ka? Okay, sa school, sa trabaho, sa bahay. Ano ang nakikita nila patotoo meron ka? Tayo na rin.